Bitcoin biglang bumulusok sa 102,000 sa Binance Perpetuals matapos i-announce ni President Donald Trump ang 100% tariff sa China. Kasabay nito nag-red ang buong market, hindi lang crypto, pati stock market, especially yung mga risk asset. Record-breaking ang liquidations at nag-tilt ang sentiment mula greed papuntang fear sa loob lang ng ilang oras. Pero gaya ng sabi ng ilang economist at on-chain analyst, may October factor at ETF flows na pwedeng bumaliktad sa narrative sa loob ng susunod na linggo. Sa video na to, himayin natin kung ano ang nangyari, bakit nangyari ito, maraming nagulat sa pagbagsak na ito. Although matagal na nating sinasabi na nasa last phase na tayo ng market cycle, ilang beses kong ipinaliwanag yan, pero most of us, we don't take it seriously. Kasi alam natin mangyayari ito pero hindi natin alam kung kailan at kung gaano ka-severe. That's why kung intraday trader tayo, risk management will save our capital. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Friday ng gabi, Sabado ng umaga sa atin yon, naglabas ng announcement si Trump, 100% tariff sa China. At ang rason niya, agresibong hakbang daw ng Beijing na magpataw ng export restrictions sa rare earth minerals, yung mga critical na sangkap sa paggawa ng semiconductor chips. Sa Truth Social, binanatan niya na extraordinarily aggressive ang posisyon ng China at effectively November 1, 2025, malalaking export controls daw sa halos lahat ng product. At ang naging resulta, risk of shock sa markets. Agad na dumula si Bitcoin sa Binance BTC USDT Perpetual hanggang $102,000, ang 3-month low na huling nakita noong late June nang sumili pa sa ilalim ng 100,000 ang price. Sa spot side, umabot sa intraday low na 107,000 sa Coinbase at ayon sa CoinGlass, may mahigit $9.40 billion na position ang na-liquidate sa loob ng 24 hours kung saan $7.17 billion ang leverage longs. Kung nagtataka ka kung bakit parang sabay-sabay na gumuho ang altcoins, malinaw ang sagot mula High Block Capital. Global 2x leverage on most altcoins was totally wiped out. Sa madaling salita, hinilamos ang mga over-leveraged na position. Hindi lang crypto ang tinamaan pero ramdam na ramdam natin ang epekto dahil sa koneksyon ng tariffs sa supply chain ng chips. Ang rare earth elements ay foundation sa semiconductors. Kapag pinaghigpitan ang access, nai-stress ang buong hardware pipeline. AI high performance computing at yes, pati crypto mining infrastructure. On top of that, patuloy din ang mga hakbang ng US para limitahan ang tech exports at investment na may kinalaman sa China. Mas malawak na push para bawasan ang dependency sa foreign manufacturing. Kaya noong bumagsak si BTC, bumulusok din ang Ethereum at Solana. Si Ethereum umabot ng $3,500 sa Coinbase. Si Solana nag-slide below $140 sa Binance Futures. As the time of recording, Ethereum at Sol ay down ng negative 12% at 14% sa loob ng 24 hours. Kasabay ng total crypto market cap na $3.64 trillion. Negative 11.80% sa loob ng 24 hours. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng dip. Ito ay liquidation cascade na pinalala ng macro headline risk. Pero hindi lahat ng numero ay puro negative. May historical context na pwedeng magbigay ng liwanag. Ayon sa economist na si Timothy Peterson, ang pagbaba ng mahigit 5% sa buwan ng October ay exceedingly rare para kay Bitcoin. Nangyari lang 4 na beses sa nakaraang 10 taon. October 27, 2018, 2019 at 2021. Sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng ganoong drop, nag-recover si BTC ng 16% noong 2017, 4% noong 2018 at 21% noong 2019. Tanging 2021 ang lumihes, bumaba pa ng negative 3%. Kaya nga tinawag na October ang October sa crypto lore noong 2013 pa. Second best performing month ito on average. May mean return na 20.10%. Pumapangalawa sa November na historically nasa 46.02%. Ngayon, kung gagamitin natin yung pinakamalakas na sample, yung 21% rebound noong 2019 at i-apply natin sa low na 102,000 noong Friday, pwedeng sumilip ulit si BTC malapit sa kanyang fresh all-time high sa 124,000 sa loob lang ng isang linggo. Siyempre, history rhymes but never guarantees. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang seasonality na yan. Dagdagan pa natin ang real-time sentiment habang marami ang kinakabahan sa biglang
bigla ang bagsak. May mga OG na nananatiling constructive. There are still 21 days left in October, sabi ni Samson Moe. Si Michael Vendepope naman, all caps ang conviction. This is the bottom of the current cycle. Matapang ang take pero yan ang vibe ng ilan. Ang nangyaring crash ngayon ay katulad ng COVID-19 capitulation sa nakaraang cycle. Pinakamalaking liquidation wipeout equal sa magandang springboard. May mga nagbiro pa nga ng long view. In a few years, Bitcoin will crash from $1 million to 0.8 million in a few hours. And we all be talking about a new record high amount of liquidations. Hindi para sabihing mangyayari agad, kundi para ipaalala na habang lumalaki ang asset class, lumalaki rin ang nominals ng flashes kahit percent-wise ay pareho lang. Now, ang pinaka-critical na fuel ngayong cycle, ETF flows. Hindi pa rin nawawala. Sa kabila ng tariff shock, nananatiling malakas ang October print ng US spot Bitcoin ETF. $2.71 billion na net inflow sa loob lamang ng isang linggo. Kaya umakyat ang total AUM sa $158.96 billion. Halos 7% ng kabuuang Bitcoin market cap. At nung Monday nga, $1.21 billion na inflow. Ikalawang pinakamalaki mula ng ilunsadang mga products. Sinundan pa ng $875.61 million noong Martes. Ang reading dito ng mga pros tulad ni Vincent Liu ng Kronos Research, capital keeps flowing in BTC as allocators double down on the digital gold conviction trade. Liquidity is building now as the market momentum takes shape. Ibig sabihin kahit may macro shock, hindi nawawala ang structural bid mula sa portfolio allocators. Syempre, hindi naman araw-araw Pasko. Friday mismo, yung araw ng tariff headline, nakita natin ang $4.5 million na net outflow sa BTC ETF. Pero kahit dito, hindi pare-pareho ang galaw. Si BlackRock IBIT nagprint pa rin ng $74.2 million na inflow at may $65.26 billion na cumulative. Si Fidelity FBTC at Grayscale GBTC naman nagkaroon ng outflow na $10.18 million at $19.21 million. Ang basa ni Liu, negotiation tactic ang dating ng tariff threat, hindi policy pivot. Classic pressure play. Kaya sa mga ganitong sandali, nag-flinch ang market pero hindi ibig sabihin nagbago ang core thesis ng malalaking pondo. Hindi lang din Bitcoin ang may ETF momentum. Sa nakaraang 2 buwan, may 31 crypto ETF applications ang pumasok sa SEC at 21 doon ay sa unang 8 araw lang ng October. Kung tama ang basa ng ilang analyst, floodgates moment ito. Noong late August pa lang, halos 100 crypto-related products ang nakaabang sa desisyon ng SEC. Kung tama ang timing ng approvals at maganda ang market tone, pwedeng mag-adjust ang liquidity sa outside habang nananatili ang seryosong demand kay BTC. Balik tayo sa tanong na kumakagat ngayon. Anong ibig sabihin ng 100% tariff para sa susunod na linggo? Una, may real macro risk yan dahil tinatamaan ang value chain mula rare earths hanggang chips. Kaya expect na natin na mas mataas ang headline sensitivity ng mga AI at crypto mining narratives. Pangalawa, sa crypto mismo, tapos na ang malaking leg ng forced deleveraging sa 2x crowd. Sabi nga ng High Block, totally wipe out. Kaya kung susunod ang playbook ng mga dating wipeout days, may room para sa reflexive bounce kapag nag-stabilize ang funding at umamo ang basis. Pangatlo, ETF bid ay nananatili at yan ang pinaka-importante kung gusto mong i-forecast hindi lang ang intraday bounce kundi ang medium-term path habang may $2.71 billion na pumapasok sa isang linggo at may mega day na $1.21 billion, meron kang structural buyer na pwedeng sumalo ng dips. Sa price action ni Bitcoin, umpisahan muna natin sa weekly chart. Intact pa din naman ang trend nito pero sa part ng bulls, kailangan mag-bounce si BTC dyan at hindi mag-close ng may mahabang red candle dito sa weekly because it will be a sign of weakness for a possible downward continuation. So itong pangyayari na to, unexpected siya dahil yan sa announcement ni Trump about tariff at walang nag-expect na magbabalik ang tariff fear kasi ang akala ng lahat tapos na yon pero hindi pala. So andun yung shocking effect para sa mga investor na nagresulta nga sa panic selling. Yung FVG natin dito at mitigation sinagasaan lang dahil sa extreme price movement na bihira lang mangyari. Pero nangyayari talaga. Kaya stop loss and risk management will save us from this kind of unexpected event. So extreme nga yung selling na nangyari and BTC needs to recover. At ngayon nga, simot na yung liquidity dito. Malambot na yung area na yan.
Next support is below 100,000. Now, dahil firang nangingibabaw ngayon, dahil sa tariff, merong negative sa macro, ang bounce nito ni BTC ay pwedeng mauwi lang sa relief rally. Then magpo-form siya ng lower high para mag-attempt ulit ng another lower low formation. Too early to tell that this could be the top of the market. Negative 20% pa lang ito from the all-time high. BTC could drop negative 30% or more in a typical retracement. Dati ang palatandaan natin ng market up ay kapag bumagsak na ng negative 50% si BTC. Pero hindi na ngayon. Kasi hihintayin pa ba natin yon? Ipinakita ko naman sa inyo kung paano maglatag ng profit taking based on strength and weakness on the market. We already ride the bull market from 25,000 noong 2023. So kung new buyer lang kayo noong pumalo si BTC sa 100,000 or you buy at all-time high, it's not our problem anymore. I've been bullish to Bitcoin since 2017. Nakakapag-create na tayo ng Bitcoin content since 2019 noong nasa 8,000 pa lang si Bitcoin. Ilang cycle na din ang dinaanan natin. And we don't give up even in a bear market. Alam yan ng mga matatagal na sa channel, sa bear market kami-kami lang ang nandito. Ilang market crash na ang pinagdaanan namin. So this market drop is nothing new. Hindi natin kailangan alamin ang market up. Ang kailangan lang natin ay tamang pagpaplano kung paano i-approach ang crypto market. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.